Okay. So, kung andito ka ngayon at papanoorin mo to, ito yung continuation ng time frame and refinement. So, yung pinakita ko sa inyo is yung scenario na gagawin dito, makapasok ka bago pa bumalik si market. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng different point of view ulit and let's go. So, welcome again to my YouTube channel and today bibigyan ko kayo ng ibang point of view sa market condition na to. Okay? Kasunod ko lang tong ginawa ng previous video na napanood nyo. And ngayon, ibahin natin yung approach. So, nung first video, dito pa lang sa loob na to, nakapasok na tayo. Which is tapos na yung market. And madali siyang i-discuss kasi tapos na. Nangyari na. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example na hindi pa nangyayari. Within this 4-hour time frame, kukunin ko to as POI ko. And mapapansin nyo na si market is nag-react na. So, etong market na to sa akin is hindi pa siya aangat. Okay? Hindi pa siya confirm na aangat. Paano ko siya mako-confirm na aangat? Kailangan ma-break niya yung high nitong candle na to. Which is impossible mangyari dito sa time frame na to kasi 2 hours na lang. So, most likely, may isa pang candle dyan bago ma-break tong high na to. Okay? So, yun ang aantayin ko, which is 4 hours yan. Matagal-tagal yung update nito. Anong oras na? 5:16 a.m. Okay? June 29. 5:16 a.m. And, ang hahanapin ko is yung magbe-break sa taas nito. So, kung pwede pa yung bumaba, pero hopefully may mag-break ulit. Parang ganito, bumaba siya and ma-break yung previous high. Yun yung hahanapin ko. So, see you ulit sa next video. Okay, so update natin ulit kay BTC. June 29, 4:15 p.m. And yun, baba na si market dito, nag-react siya sa 4-hour time frame natin. And nataasan na niya yung um, candle na to. Okay? So, most likely, sa iba, hindi to valid na change of character kasi nag-sweep lang siya. Pero bababain natin yan sa 15 minutes para humanap na ng long entry. Saan ka hanap? Dito lang sa candle na to. From down to up. Diyan sa loob niyan. Okay? Kung saan babalik si price. So, punta tayo sa 15 minutes. Okay. So, ito yung mga reason na pwede niyang balikan. One, itong order block dito, clean. Ito, wala na to. Liquidity na yan. Ito, malayo-layo na to, invalidation, kasi dito na yung stop loss. OB, tapos, ito, okay? Sinama ko na to, pero ito lang lahat yan, or parang base, or nandyan yung volume, tsaka yung area of value ng trader, dyan nagre-react. And ito na yung recent, yung newly printed dito. So, dyan ako papasok. Okay? Pero mag-aantay ako ng confirmation sa candle na to. Ano yung aantayin kong confirmation? Ganito yon. Let's say for example, this is downtrending red. Ganyan. Kailangan yung last candle dito na red. Gawa tayo. Yan. Maangatan siya ng isa pang green. Okay? Isa lang yan sa confirmation. Sobrang daming confirmation sa market. So, what if hindi niya ginawa yan dito sa area natin? Then, dito mo siya hahanapin sa next. Okay? Stopper kasi yon. Stopper ng 15 minutes na kailangan mag-bullish na siya. So, kung mapapansin mo dito, um, boba si market tapos umakyat na ulit. Nagkaroon siya ng stopper. Ito yung stopper niya. So, hahanapin natin yung gantong scenario either dito or dito. Okay? Ganito yung tsura ha. By the way,
Pag sinabi kong ganito itsura, wag niyo isipin na ganyan talaga yung candle na kailangan red yung nasa baba or green yung nasa taas. Kahit yung green yung bumaba, stopper na yon. Okay? Tapos next kasi dyan is green na ulit. Yan. Okay, so update ko kayo ulit dito pag nakita na natin yung reaction na yon. So sa tingin ko, dito yon magre-react. Kung di man dito, isi-sweep niya tong ilalim. So let's see. Confirm na yung 4 hours. Yung 15 minutes, hindi pa. Okay? 4 hours natin, bullish na. Confirm. 15 minutes, hindi pa. So yun yung inaantay natin. Okay? And meron pa tayong 5 minutes. So, let's check sa next video. Okay, so welcome again sa update natin kay BTC, part 3 na to. And kung mapapansin nyo, dito tayo last time. And now, si BTC is nandito na siya sa area na to. So, sa mga ganitong scenario, ang tatapikin dyan ni market is eto na. Okay? And pwede na akong pumosisyon dito. So, let's try. Long, tapos yung SL ko nandito. So, for the reason na nag-create na siya ng liquidity dito, okay? So, explain ko lang. Ano yung reason ko for longing and bakit nag-confirm na ako dito? Hinahanap natin to sa 15 minutes, which is dyan yung ginawa, pero hindi nakataas, hindi nakaangat si buyer. Okay? And hindi rin siya makababa. So, most likely, sa 15 minutes, ang kukunin niya is etong POI natin dito. Diyan na papasok na maliliquidate mo yung mga SL ng mga pumasok na traders. May liquidate. I mean, doon ka papasok. Okay. So, yan yung mga SL nila. And once ma-SL sila dyan, makakapasok ka sa entry. And doon na magpo-form yung ganitong reaction. Ganito. Sa 15 minutes or sa 5 minutes. Makikita mo dyan na red candles or momentum candles. Then, magkakaroon ng stopper na color green. So, ganito. Okay? Mali. Red. Kasi nga, idadump niya. Tapos, magkakaroon ng stopper na green, which is yung pang-balance para malaman mo na si market is tapos na mag-sweep and magli-liquidate na. Then, diretso na siya pataas. So, doon na tayo makakapasok. So, need ko pa ba bumaba ng 15 minutes? Ay, ng 5 minutes? Actually, no need na. For the reason na si market is nag-create na ng ganito. Hindi niya kinreate yung ganitong scenario natin. Nag-adjust lang ako kay market. Yun yung better example. Nag-adjust ako sa pinakita niya dito. So, kahit hindi na ako mag-refine ng 5 minutes, makakapasok na ako dito ng maganda. So, andyan na entry natin sa 15 minutes. So, punta na ako sa 4 hours. May liquidate to, lahat to. Pero pwede mong take profit yan. Malaki na to Let's see. Okay, 7.6 RR pero most likely pwede pa dito. Yan, 13.26 RR. Okay? Let's see, pwedeng TP1 mo to, TP2 and TP3 dito pa sa taas. So, back tayo sa 15 minutes. So, ongoing na yung position natin dito. Naka-confirm na tayo and naka-refine na. So, hindi ko naliliitan yung SL ko sa 5 minutes kasi confirm na ako dito. So, once na tumama dyan si market and mag-react siya, then, all the way up na yan. Okay, so, latag lang natin. And ganito inaantay natin Yan. Bagsak na red, stopper na green, then, sunod-sunod na yan. Malalagpas siya dito, tapos lalagpas na siya sa dito. Okay? And so on.
So, update ko pa rin kayo dito once na trigger na and once na kompleto na yung setup. So, ito yung quality setup, yung mga A+ setup. Kasi mapapansin nyo, nag-start ako ng 4 hours, nag-refine ako sa 15 minutes, and ngayon binabasa ko yung candlestick to enter, and hindi na ako na inabutan ng 5 minutes. Doon pa lang, binigyan na niya ako ng entry setup. So, itong type of entry na to is conservative. Hindi siya risky kasi nasa 15 minutes na ako nag-confirm. And hindi siya ganun ka-safe entry kasi hindi ko na ginamit yung 5 minutes. So, conservative entry lang to. And sa ganitong A+ setup, mga sure ako dito 90%. Okay? 90% na mag-work yung TA. So, syempre update ko kayo dito kasi sinama ko to sa TikTok. Yun lang. Thank you. Okay, so last update ng A+ setup natin sa BTC. So, although na-update ko na to sa Telegram and ni-record ko na rin to. So, ang tagal ng update, July 3 na ngayon. And ito na yung setup. So, explain natin kung paano nangyari. So, dito, yan yung inaantay natin sa 15 minutes. Pasok tayo sa 15 minutes. And doon na lang nag-react si market dito sa POI natin. Yan. So, remember, yung pinakita niya yung ganitong setup, nag-adjust na tayo, which is hindi na tayo bumaba sa 5 minutes para mag-confirm kasi ito ay confirmation na for me sa akin kasi na-experience ko na yan. And itong ginawa niya to na momentum na red and yung green na up, makikita mo yan sa 1 hour, isang confirmation na rin yun. Yan. Na si market, hindi na niya gustong bumaba and nagtumapik na siya dito sa POI. So, yun, yung sa previous video na napanood nyo, na-liquidate na niya yung short and na-liquidate pa niya yung mga long. Okay, so medyo confused sila dyan. And yun, nag-react na si price, safe yung stop loss, na-hit niya yung first TP. Dito mo malalaman na si market is going uptrend talaga. Bakit? Kasi nung pagka-react niya dito, hindi siya nagkaroon ng malaking downtrend movement or malaking candle. Kung malakas kasi yung area na to or yung POI, at least man lang yung candle magkikreate ng momentum. Pero kung mapapansin nyo, si price is pataas pa rin, okay? Going upward pa din. Isang scenario na yon. So, actually, pag nakita mo tong scenario na to, pwede ka pa pumasok dito. Next. So, yung highest dito, yan, yung taas na yan, kung saan pumunta si market. Wait lang, delete ko na to. Malinis. Yan, yung area na yan, kung saan siya hindi makalabas is, dyan din tatapek yung next area. Okay, nag-retest, tapos pump ulit, and done. Dito na tayo nag-take profit, saktong-sakto. Sa ilalim lang yan. Okay. Diyan lang din yan sa area na yan. Next. So, kung mapapansin mo dito, si market is hindi na niya gusto lumabas. Okay? First tap and second tap. So, kung tinarget mo pa to, malamang sa malamang, may iwan ka na ni market. So, decision making din yon. So, nung bumaba siya dito, another momentum na naman ulit ito for buyer. Kasi puro liquidity na naman dito and masyadong malakas yung area na to. So, kailangan malakas din yung pagbaba para makababa si market. So, kung ito man ay babalik, dito lang din babalik yan as polarity, which is sa harangan yan ng seller dito. So, hindi to signal pero idea lang to. Okay? Kung gusto man niya bumalik, babalik siya dito. And makikita mo lahat ng reaction ni price na valid. Lahat ng ginawa niya dito sa area na to, yung green na yan, magiging valid yan. First touch, second touch. So, makikita mo agad. First, second, pwede siyang gumanyan dyan. Okay? Isang idea. Or pwede siyang mag-react ulit dyan, tapos pataas na ulit. So, ito, next na balik dyan ni market, dadahan-dahanin niya yan ng ganito. Tapos tatagusin niya yan. So, yun lang yung mga valid area na pwede mong i-trade. So far, okay na tong A+ setup.
pinakita ko na sa inyo to. So that's it. I hope may natutunan kayo, no? So pag hindi mo alam yung mga confirmation, then ang kailangan mo dyan, candlestick reading. So kung hindi mo alam kung ano yung mga POI, lahat yan naka-upload na sa YouTube, kung saan lang pwede mag-reverse si market. And then pag tumapik siya doon, confirm. Pag hindi, balik ulit sa another POI, confirm. So yun lang, kitang-kita niyo yung A+ setup and kung paano ko nag-adjust sa market kasi yung strategy na ginawa ko yung ganito, hindi niya ire-respect. So kita nyo recorded kung paano ko in-adjustan yung market. And sana may natutunan kayo and comment lang kayo dyan pag may questions kayo or nalito kayo sa setup. So yun, thank you and please subscribe para sa mga susunod na upload na videos, ma-notify ka. Yun lang, bye-bye.